Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay tatalakayin natin ang apat na mahalagang batas sa Pilipinas na nagbibigay po ng proteksyon sa mga karapatan ng tao, lalo na tungkol sa privacy. Karahasan batay sa kasarian, kaligtasan at reputasyon. Gamitin natin ang isang tunay na uri ng sitwasyon para mas maunawaan natin kung paano gumagana ang mga batas nito. So, kasi kanina pang umaga nagte-trending itong kaso ni Lian de Guzman at si Vince Jimenez tungkol sa panloloko, no, ng isang babae allegedly against his dating relationship partner na meron naman palang kalibin partner. So, simulan natin sa pagpapakilala do sa kaso. Una, ipapakita ko muna ang mga katotohanan ng kasong tatalakayin natin. Tatabi muna natin yung politika in the meantime. So, ang pag-uusapan natin tungkol sa isang relasyon, no, ng dalawang bata, no. May relasyon dati sina Vince Jimenez at Lian de Guzman. Halos kung isang buwan yata, halos nagde-date tong dalawa na to eh. Pero after a month ng dating relationship, natuklasan po ni Vince na may kinakasama pala itong si Lian de Guzman sa bahay. Kaya naramdaman niyang niloloko siya. So one time, no, walang pahintulot itong babae, si Lian, nag-record si Vince ng mga video sa kanilang pribadong usapan tungkol sa kanilang relasyon. At pagbukas ng mga nakaprint na pag-uusap sa loob ng kwarto sa, I think it was in a hotel eh. No, nagkaroon ng unboxing of conversation ng Lian de Guzman with another person. Pagkatapos, in-upload yun ni Vince, no? Yung mga video nito sa internet, no? Yung kanilang intimate discussion of their relationship inside a private room ay nai-upload sa YouTube, sa TikTok. Bagamat nakita natin na parang totoo yung damdamin ni Vince na niloko nga siya ng babae, hindi ito sapat na dahilan para gawin niya ang mga illegal na bagay. Titingnan natin ngayon kung paano labag ang kanyang mga ginawa sa apat na batas. No? Apat na batas ang nilabag ni Vince Jimenez dito. Pero sa ibang opinion ng abogado, may iba bang batas bukod sa apat na batas na babanggitin ko, di ba? So dito nagkaroon ng violation against women and their children, yung Republic Act 9262, no? So ano ba yung BAUSI, yung Violence Against Women and Their Children? Ayun. Yung itong Republic Act number 9262 or BAUSI ay batas na nagpoprotekta sa mga babae at kanilang mga anak laban sa lahat ng anyo ng karahasan batay sa kasarian. Pisikal, sexual, psychological, economical, yan yung mga emotional, psychological abuse. Saklaw nito ang mga aksyon ginawa ng kasalukuyan o yung dati mong asawa, kasamang nakatira sa isang bahay, kasosyo sa pakikipag-date, o sino mang may karaniwang anak na babae. Okay? So paano nilabag ni Vince yung violence against women and their children? So dito kasi may relasyon sila eh. Doon sa nakita natin mga in-upload na video, lumalabas, meron silang intimate dating relationship. Diba? Saklaw ng bus ng BAUSI,
ang sitwasyon nila ni Lian de Guzman. So dito yung pag-record at pag-upload ng pribadong video na walang pahintulot ay tinatawag na psychological na karahasan. Nagdulot ito kay Lian ng kalituhan, kahihiyan at sakit sa damdamin. Lahat ng ito ay pinagbabawal ng batas. Napansin naman ninyo siguro doon sa video na parang tinatanggihan ng babae yung pagbibideo. Tinanong nga ba't mo binibideo yan? Do? Nakakita natin yan. So may violation yung lalaki. Dito sinabi ng Korte Suprema na hindi kailangang patunayan na may intention si Vince na saktan si Lian. Ang epekto ng kanyang ginawa sa babae ang mahalaga. Kung nagdulot ito ng sakit sa isip, labag yan sa violence against women and their children. Hindi mo kailangan magkaroon ng anak dito. Basta nagkaroon lang ng dating relationship, that would be enough. No? Tapos nagkaroon ng psychological abuse, emotional abuse, di ba? So anong parusa dito? May parusang multa dito at pagkakakulong. Depende sa kalubhaan ng karahasan. So maaaring utusan ng hukuman si Vince na lumayo kay Lian. So, si Lian dito, pwedeng humingi ng protection order mula sa hukuman. Yan. Okay, so yung pangalawang batas na na-violate ng lalaki dito, yung Safe Spaces Act o yung Bawal Bastos Act. Ito ay sa ilalim ng Republic Act 11313. So, paliwanag natin ano ba yung Safe Spaces Act. Ang Republic Act 11313 or Safe Spaces Act ay nagpoprotekta sa lahat ng tao laban sa sexual na panunukso batay sa kasarian, sa pampubliko at pribadong espasyong bukas sa publiko. Okay? Yung pampublikong espasyo na yan, kasama dyan yung mga hotel, restaurant, sasakyan, mall, at kahit na nga sa internet. So dito sa kaso ni Vince at ni Lian, nakita naman natin, nasa loob yata sila ng isang kwarto ng hotel or motel or isang private room. So pasok siya. At paano naman nilabag nitong lalaki yung Safe Spaces Act o yung Anti-Bastos Law? Dito, yung kwarto sa hotel ay itinuturing po yan na pribadong espasyong bukas sa publiko. Dahil inuupahan niya ng mga tao Assuming na hotel yon or motel or condo or whatever, di ba? O yung Airbnb yan. Kaya may karapatan si babae, si Lian, na magkaroon ng kaligtasan. At siyempre yung privacy dun sa kwarto na yon. So yung pag-record at pag-upload ng pribadong video ni Vince ay tinatawag na pagsalakay sa pribadong espasyo at pang-aapi batay sa kasarian. Babae yung binibidyo niya, di ba? Dito nilabag ng lalaki ang dignidad at kaligtasan ni Lian de Guzman. Alam niyo po, yung pag-upload ng video sa internet ay labag din sa bahagi ng batas na nagsasabi na bawal ang sexual na panunukso sa online na espasyo. Bawal ang sexual, online sexual harassment. Pag yan, ginawa mo yan, may kaparusahan uli yan. So, yung kaparusahan, tandaan nyo to depende sa dami ng paglabag. Unang paglabag, 1,000 plus 12 oras na serbisyo sa community. May community service yan, no? Pangalawang paglabag, dito papasok yung kulungan. Pagkakakulong na 6 na araw hanggang 10 araw o multa ng 3,000 piso. Medyo magang, no?
Pangatlong paglabag, pagkakakulong na 11 to 30 days or a fine of 10,000 pesos. Diba? Pwede pa kasi or di ba? Fine of 10,000 pesos. Ang malubhang kaso dito pag shinare mo yung pribadong larawan o pribadong video sa social media platforms, hanggang sa 6 na buwan na pagkakakulong plus multa ng 20,000 pesos. So, pag i-share mo yan, so lulubha yung kaso pag nagkaroon ng sharing dito. Yung pangatlong batas na nilabag nila dito yung Anti-Wiretapping Act or Republic Act 4200. Sino? Republic Act 4200. Anti-Wiretapping Act. So, ano po yung Anti-Wiretapping Act? Yung Republic Act 4200 ay nagbabawal yan sa sino mang tao na mag-record, makinig o ibahagi ang pribadong usapan o komunikasyon ng walang pahintulot, no, ng lahat ng kalahok. So, ni-record mo, in-intercept mo yung communication, walang express consent, yung mga taong sangkot dun sa usapan, patay kang bata ka dyan. Violation yan. Dito, saklaw nito ang lahat ng uring pribadong usapan. Kabilang ang usapan sa harap, tawag sa telepono, at mensahe na nakuha gamit ang anumang kagamitan. Cellphone, laptop, recorder, diba? Madami na tayong mga gadgets ngayon. At kahit ano pa man yan, basta may kapasidad na mag-record, mag-video, yan, papasok yan sa Anti-Wiretapping Act. Paano nilabag ni Vince itong Anti-Wiretapping Act? Kung mapapansin ninyo, yung pribadong usapan nila ni Lian sa hotel or motel or condominium ay pribadong komunikasyon yun, kung saan may karapatan yung babae na magkaroon ng privacy. Dito tong lalaki, itong Vince, nag-record. Worse, in-upload. Yung usapan na walang pahintulot ni Lian, direktang paglabag ito sa batas. Kung napansin nyo, kung napanood nyo yung video, ako napanood ko yung video sa Facebook na panood ko Dito tinatanong ng babae, ba't ka nagbibideo? Ihinto mo yan. Anong purpose mo? Ba't ka nagbibideo? So, ibig sabihin, walang pahintulot. Diba? So, pag gano'n na sitwasyon, may kaparusahan na naman yan. May pagkakakulong yan. 6 na buwan hanggang 6 na taon. Aba, mas mabigat to. Yung video recording, in-upload mo without the express consent, yung conversation, walang pahintulot, in-upload mo, ni-record mo. Nando doon ngayon sa social media, umiikot, nagte-trending. Bawal yun, no? So, pwede ka makulong. Plus the penalty of fine. At mabigat yan, depende yan sa bigat ng kasong nangyari. Ano pa? Pwede rito yung cyber libel, no? Yung libel since ginamit ang internet, ginamit ang social media platform katulad ng Facebook, TikTok, upgraded yung criminal libel to cyber libel kasi you use the technology. Okay? So, ano ba yung cyber libel? Ang cyber libel ay krimen sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act, Republic Act 10175, na inilalagay ang krimen ng libel, no, sa mga aksyong ginawa gamit ang technology ng komunikasyon. Yung libel, ano yan nagpakalat ka ng maling impormasyon sa publiko. Tapos ang layunin mo dyan, sirain ang reputasyon ng isang tao. Tulad ng pagsasabi na siya ay may kasalanan, masama ang ugali, o may kahinaan na nagpapahiya sa kanya. Di ba?
At may intention talagang hiyain yung babae kasi talagang gagamitin daw yung video, pinatatawagan yung boyfriend, pero hindi naman tinawagan ng babae, di ba? So, may intention talaga. May mali siya na sa parte ng lalaki. Kasi yung act of recording it, videoing, binidyo mo yung usapan ninyo tapos in-upload mo sa social media, then the man created an evidence against himself. Ayun, so kung yung mga video na yan, o nakaprint na usapan na in-upload ni Vince, no, sa Facebook, sa TikTok, ay nagko-contain ng mga impormasyon na mali naman, na nakakasira sa reputasyon ng babae, Kilian. At ito ay nailathala o na-publish, no, publicly sa internet nang may layuning saktan siya. Siyempre, yun ang intention, halatang-halatado sa video. Maaari siyang kasuhan ng cyber libel. Di ba? Like for instance, kung ang video ay may mga pahayag na magnanakaw si Lian o yung mahirap banggitin, yung babae, dalawa yung boyfriend, no? Tapos nakikipag-date na sa bahay, something like that, no? Tapos nakita yan ng mga tao, no? Online, at nakita na, ay, ganyan ba si Lian? Ganyan ba trabaho ni Lian? Di ba? Ay, ganyan-ganyan. So, ano sasabihin ng mga marites? Dadami ang marites, kakalat ang reputasyon na masama ng babae sa social media. Ayun na, nasira ang reputasyon ng babae. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your